Sabi sa verse 33, nang dumating sila sa dakong tinatawag na bungo, yung pong bungo, ito ay bundok ito. Ang tawag dun sa bundok na ito ay bundok ng bungo. Bakit tinawag na bundok ng bungo? Diyan ine-execute o ipinapako yung mga convicted criminals. Ano? Yung bundok ng bungo, after na mamatay ang Panginoon, mas kilala na ang bundok na ito bilang bundok ng Kalbaryo. Why? Dahil kay Kristo. Ipinangalan sa Kanya. So, ang sabi ng verse 33, nang dumating sila sa dakong tinatawag na bungo, kasi yun yung, dito pinapako yung mga mga convicted criminals ng Roman Empire. Ang Israel that time ay sakop ng bansang Italy. That time, Roma. Kapag sila nagkasala sa batas ng Roma, pinapahirapan sila at dito sila pinapatay. Merong lugar dyan sa bundok ng bungo, tinatapon na lang dun yung mga bangkay. And after that, nagiging bungo sila. Kaya tinawag yan na bundok ng bungo. Ano po? Sabi yan, nang dumating sila sa dakong tinatawag na bungo, ipinako nila sa krus si Jesus. Ipinako rin ang dalawang salarin, isa sa gawing kanan at isa sa gawing kaliwa. So, gaya ng sinabi ko, ipinako rin ang dalawang salarin. Ito yung mga talagang convicted criminals. Ito talaga yung mga nagkasala sa batas ng Roma. So, nung ipako ang Panginoong Jesus, siyempre, siya yung nasa gitna, center of attraction, the apple of the eye ng Panginoon. Ipinako sa gitna ang Panginoon, ipinako rin sa kanan at kaliwa yung mga salarin. At nang nakapako na ang tatlo, ang sabi ng unang salarin sa Panginoon, doon sa ating binasa, verse 39, tinuya siya ng isa sa mga salarin na kabitin, at ang sabi, hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami. Ang taong ito na nasa kaliwa, inire-represent ito ang mga unbeliever. Ano ang Tagalog na unbeliever? Ang mga taong ito, nagre-represent unbeliever. Hindi nananampalataya sa Panginoon. Tatagalogin ko para mabasa ni Kuya Dani. Kuya Dani, ito, hindi mananampalataya. Sabi dun, di ba ito ang Mesiyas? Ay di ba sinasabi ng kasulatan ang Mesiyas ay makapangyarihan? Bakit hindi mo iligtas ang iyong sarili, pati na kami? Yun ang sabi ng isa. Pero ang nakakatuwa, ang sabi ng isang kriminal, verse 40, ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarusahang tulad niya. Matuwid lamang na tayong parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang tao ito'y walang ginawang masama. So ito naman, nagre-represent ito ng believer. So tayo po yan. Ano? Tayo ay mana ng palataya. Pero before that, ang sabi niya sa Panginoong Jesus, at sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na.
That is a simple paragraph, a simple message. Nanampalataya siya sa Panginoon. Jesus, alalahanin mo ako pag naghahari ka na. Yun ang sabi ng isang salarin. At sumagot ang Panginoon. At sumagot si Jesus. Sinasabi ko sa iyo, ngayon di isasama kita sa paraiso. Ngayon di isasama kita sa paraiso. So, ang believer na ito, ang tao ito na salarin, naging believer, naging mananampalataya ni Kristo. Ikaw at ako, na isang makasalanan, tulad niya, ay nagkaroon ng kaligtasan dahil sa pananampalataya kay Kristo. At yung isa naman, siya ay doubter. Hindi nananampalataya sa Panginoon. Unbeliever. Hindi siya naniniwala sa Panginoon. So, ang sabi po ng Biblia, ang tao ito ang kahuli-hulihang kasama ni Jesus sa mundo. Pero kauna-unahan niya nakasama sa langit, sa paraiso. Anong sabi ng Panginoon? Ngayon di isasama kita sa paraiso. The man on that cross is the last man with Jesus on the cross. But he is the first man with Jesus in paradise. Naunawaan po ba natin? Ang tao ito ang kahuli-hulihang nakasama ni Jesus. At doon pa sila nagtagpo sa krus ng Kalbaryo. Pero siya ang kauna-unahang tao na nakasama niya sa paraiso. Hindi sinabi ng Panginoon. Sabi niya, di ba? Jesus, alalahanin mo ako pag naghahari ka na. Yun lang ang sabi niya. Nanampalataya siya sa Panginoon. At ang pananampalatayang iyon ang nagligtas sa kanya. Hindi sinabi ng Panginoon, teka. Bumaba ka muna dyan. Magpabautismo ka. Hindi sinabi ng Panginoon yun. At di rin sinabi ng Panginoon, teka, bumaba ka muna, maglingkod ka sa akin. Hindi rin sinabi ng Panginoon yun. Hindi rin sinabi ng Panginoon, bumaba ka, una maglingkod, magpabautismo. Bumaba ka, magkawang gawa ka muna. Tumulong ka muna. Pero ang sabi ng Panginoon, ngayon di isasama kita sa paraiso. Yan ang pananampalatayang nagliligtas. Jesus, alalahanin mo ako pag naghahari ka na. Ang sagot ng Panginoon, ngayon di isasama kita sa paraiso. Di ba ang ganda? Yan ang pananampalatayang nagliligtas. Hindi rin sinabi ng Panginoon, pumanid ka muna sa isang relihiyon. Hindi rin sinabi ng Panginoon, mga kapatid, kunyari, yan ay bangin, ha? Para makapunta sa kabila, hindi mo pwedeng tuntungan ang relihiyon para maligtas. Hindi mo rin pwedeng maging tungtungan ang good works. Inikli ko na lang po, ha, maliit yung box. Hindi mo rin pwedeng maging tungtungan para maligtas ang edukasyon. Sana naunawaan ni Kuya Dani. Relihiyon, mabuting gawa, good works, educational attainment, edukasyon. Hindi mo rin pwede maging tuntungan. Kayamanan, wealth,
Kung ikaw ay narito, at ito ang langit, hindi mo pwedeng maging tungtungan ang relihiyon, ang mabuting gawa, edukasyon, kayamanan o pera. Pag tinungtungan mo yan, babagsak yan sa hukay at kasama. Ang pananampalatayang nagliligtas, tumingin ka lang sa krus. At sino ang namatay sa krus para sa iyo at sa akin? Si Jesus. Ang sola fide o faith alone ang pwedeng magligtas sa iyo at sa akin. Ang manampalataya ka sa ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Nanampalataya lang siya. Naligtas na siya. Ang pananampalataya po lamang sa ginawa ni Kristo ang ating kaligtasan. Si Jesus ang tanging paraan ng Diyos para tayo maligtas. Ang pananampalataya ng liligtas. Without faith, we cannot, hindi natin pwedeng pasayahin ang Diyos kung walang pananampalataya. Wala tayong pwedeng gawin o paraan para maligtas. Dahil ang kaligtasan, ang gumawa ng paraan ay ang Diyos. Sabi sa Isaiah 55 verse 8 and 9, ang paraan ko ay hindi mo paraan. Ang isip ko ay hindi mo isipan. Kung paanong mataas ang langit kaysa lupa, ang aking paraan ay hindi maaabot ng iyong akala. So, ang paraan ng Diyos para maligtas, manampalataya ka lamang na si Kristo'y namatay sa krus ng Kalbaryo. Si Kristo'y anak ng Diyos. Tanggapin mo siya bilang Panginoon mo at tagapagligtas. Sampalatayanan mo lamang si Kristo. Save ka na, period. Ang pananampalataya ay dapat isalig kay Kristo. Siya ang anak ng Diyos. May mga tao, laging naniniwala sa mga pamahiin. Ang ating pananampalataya dapat isalig lang kay Kristo. Sabi ng marami, dapat maniwala rin tayo minsan sa pamahiin. Wala. Yun ang sabi nila. Pero actually, malaki ang nawawala sa kanila. Yung pananampalataya nila napupunta sa walang kakwenta-kwentang bagay. Dapat ang pananampalataya ay mapunta sa Diyos, kay Kristo. Para yung ating pananampalataya ay hindi mawalan ng bisa, hindi mawalan ng kabuluhan, yung ating pananampalataya ay dapat isalig lamang kay Kristo. Para hindi masayang. Sabi sa Gawa 4:12, kay Hesus Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang pangalan lamang niya binigay ng Diyos sa kaligtas ng tao. So, sumampalataya ka kay Kristo at yan ang magliligtas. Sabi sa John 3:18, ang nananampalataya sa anak ng Diyos ay hindi na hinatulan. Napakaganda po niyan, mga kapatid. Kasunod po yan ng John 3:16. Sabi niya, hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Whether you like it or not, ang magliligtas sa atin ay pananampalataya kay Jesus. Kung ayaw manampalataya kay Jesus,
sorry, walang kaligtasan doon. Pero pag tayo nanampalataya kay Jesus, yan ang kaligtasan. Kaya nga, itong isa, hindi nanampalataya, walang kaligtasan. Pero itong isa, bagamat nagkasala, nanampalataya sa Panginoon, siya ay maliligtas. Maliligtas siya. Bakit? Nanampalataya sa Panginoon. Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Sinagot siya ng Panginoon on the spot. Ngayon di isasama kita sa paraiso. Yun ang sabi ng Panginoon. Yan po ang pananampalatayang nagliligtas. Manampalataya lamang tayo sa Panginoon. Wala tayong gagawin. Hindi natin ito pagtatrabahuhan. Ang kaligtasan hindi po man's effort. Ito ay God's effort. Si Jesus ang nagtrabaho sa krus. Tinapos niya yung kanyang mission sa krus. Mananampalataya lamang tayo. Tapos na. Ligtas na tayo. Ngayon, sasabihin naman ng marami, ano yung sinasabi sa Santiago 2:26? Ang sabi doon, faith without work is dead. Mga kapatid, ang sabi po, ligtas na tayo kaya tayo gumagawa. Kaya tayo gumagawa dahil ligtas na tayo. Bunga na lamang ng ating kaligtasan ng ating paggawa. Hindi rin itinuturo ng Biblia. Matapos tayo maligtas, wala na tayong gagawin. Matapos tayong manampalataya sa Panginoon, meron tayong gagawin. I-share natin ang Word of God. I-share natin ang Gospel. I-share natin ang Ebanghelyo. Ang pananampalatayang nagliligtas, ito yung grace. Ito yung biyaya. Basahin natin yung Efeso 2:8. Alam ko, paulit-ulit ko nang nababasa ang Efeso 2:8 and 9. Efeso 2:8, 9. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig o pananampalataya kay Kristo. At ang kaligtasan ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sino man. So ang kaligtasan pala natin, ito ay grasya lamang dahil sa ating pananalig o pananampalataya. So ang pananampalataya nagliligtas, kay Kristo lamang matatagpuan. So, kaya dapat pala tayo ay mananampalataya sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Maraming tao ayaw maniwala sa Panginoon. Ang gustong gawin, yung sarili nilang paraan. Nagpapapako sa krus, nagpipinitensya, gumagawa ng mabuti, nagdo-donate ng kung ano-ano. Akala nila ang paraan para maligtas, makapunta sa langit, yung self-effort. Hindi po pwede yun. Ang kaligtasan lamang ay ang pananampalataya ng liligtas kay Jesus. Pananampalataya lamang tayo kay Kristo, maliligtas na tayo. Dahil ang trabaho doon sa krus ng Kalbaryo ay si Kristo. At tayo naman, mga mananampalataya, ang ating namang trabaho, yung 4 series ng faith series, ang pananampalataya naman ay ating pahalagahan, iingatan. Alam po ninyo, no? Doon sa museum ng British, yung British Museum, na doon po yung mga artifacts na napakatatanda, century-old artifacts. Pagmamay-ari iyan ng mga hari at reyna noong ancient times. Doon dinala sa museum. Hindi po pwedeng mabasag yun. Dahil iyon, ginawa pa
ancient times pa. May mga figurine, may mga espada, may mga paintings. Iniingatan nila yan. Sana naman po ang ating pananampalataya iingatan natin. Pahahalagahan natin. Alam niyo yung mga artifacts na yan sa British Museum, million po ang halaga na isa. Iniingatan nila yan, naka-aircon. Halimbawa, dito nakapatong yung figurine. Meron pa yung perimeter fence. Para hindi nakawin, meron mga laser pa yan. Iniingatan nila. Ang pananampalataya natin ay higit sa ginto, sabi yan ng Biblia. Ingatan natin, pahalagahan, tayuan natin, panghawakan natin. Ang pananampalataya ay gumagawa. Ang pananampalataya ay nagliligtas. Naisulat ko sa GC natin. Bago dumating si Kristo sa krus ng Kalbaryo, binura na siya ng mga tao. Binura na ang Panginoon. Sinuntok, niluhuran. Napakaraming panlalait na ginawa sa Panginoon. Minatigong, nilagyan ng koronang tinig, nawasak ang kanyang katawan, yung kanyang balbas, ginahak. Laman po talaga yan. Naghirap ang Panginoon. Nung pasan-pasan niya ang krus, ilang beses siyang natumba. Pero dinampot niya yung krus niya. Paulit-ulit niyang dinampot habang siya ay nababagsak. Dinadampot niya. Hanggang dalhin niya ang krus ng Kalbaryo. Doon sa ituktok ng bundok ng bungo na ngayon ay tinatawag na Cross of Calvary. Hindi siya nang ginawa. Hindi siya sumuko. From 9 a.m. ng umaga hanggang alas 3 ng hapon, 6 hours nakapako ang Panginoon doon. Sumuko ba siya? Hindi siya sumuko. Ang nakahihiya, tayo. Konting problema, sumusuko na. Nanlalamig na. Talo pa natin ang kaning bahaw sa lamig. Ang Panginoon ba sumuko para maligtas tayo? Hindi siya sumuko. Tinapos niya ang kanyang misyon doon sa krus ng Kalbaryo. Ginawa niya ang nararapat para matubos tayo sa kasalanan. And yet, kung ating mga pananampalataya, para tayong okra na mahanginan lang ng tutumbanan. Parang puro ng kamatis na konting hangin, konting problema, wala na. Ganun ba yung ating pagpapahalaga sa ginawa ng Panginoon? Ganun ba yung ating ibabalik pa sa salamat sa Diyos na nag-alay ng kanyang buhay dun sa krus? Nasaktan ako kay kapatid. May sinabi si kapatid na nasaktan ako, hindi na ako magsisimba. Ang Panginoon, nagpatawad pa siya sa krus ng Kalbaryo. Luke 23:34, sabi niya, Ama, yung kasunod, yung pagkapako, sinabi ni Jesus, Ama, patawarin sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Fresh na fresh yung sugat, sakit na naranasan ng Panginoon. Pero nagpatawad siya. Ginawa niya yun para sa atin. Pagharap natin sa Panginoon. Sabihin kaya sa atin ng Panginoon, well done, good and faithful servant. Kaya mo, pinagkatiwalaan ka sa malaki. Sa maliit, pagkakatiwalaan ka sa malaki. And then, proud na proud tayo. Yes! I am a conqueror. No, you are not. Ang Panginoon ang pinaka-conqueror. We are saved by grace. Sabi ni Gary Lee, pag daw siya nasa langit na, sinabi sa kanya na kinausap na siya ng Panginoon, ang sasabihin daw niya, patawarin mo ako, Ama. I failed, and I failed, and I failed, and I failed. Pero kayo nagtagumpay dahil sa grasya ng Kristo. Kaya mga anak, mga kapatid,
Mga kapwa ko mananampalataya, ang pananampalataya nagliligtas. Pahalagahan po natin. Ang araw ng linggo, ito'y para sa Panginoon. Hinihintay tayo ng Panginoon doon sa paanan ng krus ni Kristo. Hinihintay tayo ng Panginoon para sambahin siya, pasalamatan siya, dakilain siya, itaas siya. Kaya mga kapatid, dyan nagtatapos ang ating faith series. Kamusta yung pananampalataya? Nasa rugged? Nandun ka ba sa rugged terrain? Nandun ka ba sa mabatong daan? Nandun ka ba sa madulas, makipot? Nandun ka ba sa ilan? Kamusta ang pananampalataya mo? Pinangahawakan mo ba ito? Tinatayuan mo ba ito? Pinapahalagahan mo ba ito? Iniingatan mo ba ito? Ang pananampalataya mo ba ay gumagawa o standard? Ang pananampalataya mo ba ay sinasaysay mo sa iba? O tinatago lang natin sa sarili mo? Ang pananampalataya mo ba ay pinagmamalaki mo? O sinasabi mo, hindi ako Christian. Pero pag nasa loob ng church, pero yung iba, walang asahan sa atin. Yun pala, nakalugmok na, wala nang pag-asa. Isusuot na lang yung lubid. Hindi pa natin masabihan ang mahal ka ni Kristo. Mga kapatid, nasaan ang ating pananampalataya? Mahakbang ka ba sa pananampalataya? O ang hakbang mo, pabalik sa pananampalataya o pabalik sa mundo? Mga kapatid, mga minamahal, ang pananampalataya, pakita natin sa Panginoon. Panginoon, yamang namatay ka sa krus para sa akin. Pangahawakan ko ito. Tatayuan ko ito. Nasasaysay ko ito sa ito. Yung mga lost soul na maaaring mapahamak sa impyerno, sasabihan ko sila, Panginoon. Dalhin mo ako sa kanila, Panginoon. Gamitin mo ako sa kanila, Panginoon. It is time, mga kapatid, na ang pananampalataya natin, pahalagahan natin, ingatan natin, at tayo maglingkod sa Diyos ng mga. Bakit po lahat ay lungkot, manalangin,